Kitchen! Today, gagawa tayo ng puto cake. And these are the ingredients. Paglagay tayo ng 4 egg yolks sa baking bowl. Add 1/8 cup of water. Basagin muna natin mga eggs. Next, ilagay natin ng 2 tablespoons of oil, vanilla extract, and a pinch of salt. Mix it together. Then, add natin yung white sugar. Tunawin muna natin maigi. Mata yung strainer, ilagay natin ang all-purpose flour sa strainer. Mag-add tayo na cornstarch, baking powder, powder milk. Gumamit tayo ng wire whisk para pinong-pino ang ating ingredients. Walang buo-buo sa ating mixture. Ayan, tapos na. Next, ihalo nating maigi. Be sure lang na halong-halo talaga siya. Ayan, kapag nahalo na siyang maigi, itabi muna natin. At let's do the meringue. Gamit ko dito ay 4 egg whites. Gumamit tayo ng mixer. Dapat yung mixer natin, low speed lamang. At kapag ganito na hitsura ng ating egg whites, ilagay na natin ang ating lemon extract. 3 to 4 pieces ang gamit ko. Pero kung meron kayong cream of tartar, yun na lang gamitin nyo. 1 teaspoon of cream of tartar pwede na. Isunod naman natin ang ating white sugar. Dapat shifted ng paglagay. Huwag niyong ibuhos lahat. And by the way guys, you can subscribe, like, and share. You can comments down below and tap the notification bell para updated kayo sa mga videos ko. Ayan, malapit na siyang matapos. At kapag ganito na yung itsura ng ating meringue, stiff na siya, pwede mo na siyang ihalo dun sa unang ingredients na ni-mix natin. Ayan, finish na. Ayan, ilagay na natin ang ating meringue. Haluin nating maigi. Masyadong sticky siya, so decide akong gumamit ng wooden spatula para maihalo ko talaga siya ng maigi. And then, gumamit ako ng wire whisk para maging smooth yung mixture natin. Yung maging ganito yung itsura niya. Ayan, walang buo-buo. Smooth. Dapat ganito yung itsura. Finish na. Kukuha tayo ng baking pan. Lagyan natin ng baking paper. Saka natin ilagay ang ating mixture.
Pagkatapos na natin lagay natin yung mixture, ilagay na natin sa ating steamer. And cook in 20 minutes. Takpan natin at be sure yung takip natin may tela para hindi siya pawisan. Dapat naka-cover talaga yung tela yung takip. And after mga almost cook na yung ating puto cake, lagyan natin siya ng cheese sa ibabaw. Dapat meron siyang space para mailagay natin yung ating salted egg later. Yan, finish na. Ilagay naman natin yung salted egg. 1 slice lang sa bawat space. Takpan natin ulit. Patutong-luto siya. Ayan, tingnan na natin kung luto-luto na ba talaga siya. Ayan, malinis siya. Wala na sumama ng mga ingredients. Ibig sabihin, luto-luto na siya. At ito na ang ating puto cake. Thanks for watching!